Ganun lang style dyan. Ang tangin niya, maniwala kayo dyan sa ICI na hudas na yan. O ito, pakinggan nyo. Good morning. Speaker. Magandang umaga. Diba? Saan ka, ang daming ano, diba? Ang daming media. Sandamo ka lang media, sandamo ka lang vlogger. O, bakit? Bakit? O, kasi nga, ano yung mga yan? Mga kasapakat yan. Palalabasin dito na nagpunta si dating Speaker Romualdez para klaruhin ang kanyang pangalan. O kita mo si Montulfo, gawa ng chismis, 'di ba? Sabi ni Montulfo, nagwala si Villar sa session. Oo, nagprimadona, bla bla bla, gumawa ng fake news na naman yung putang inang Ramon Tulfo. Oh, tinan mo, paano mo malalaman na totoo 'yun? O, hindi mo nalaman na totoo 'yun, 'di ba? Nalaman mo lang na hindi siya totoo noong sinabi ng mga taga-ICI na hindi naman totoo 'yung sinasabi ni Ramon Tulfo. Na nagwala rito si Mark Villar, ganyan. O kita mo kasi nga, hindi natin nakikita eh. Kahit sino pwedeng gumawa ng chismis, istorya, patungkol sa nangyayari dyan, paniniwalaan ng taong bayan yan. O, pagka kapag ka man nagpakalat ng fake news na naman tong mga vlogger, mga media, tungkol dyan sa si Martin Romualdez, lahat ng mga tanong ng ICI, nasagot niya. At nakumbinsi niya ang ICI na talagang siya ay walang kinalaman dito sa corruption na ito. Oh. O di ba, madali nilang mamanipula yung tao kasi nga, ang naririnig lang ng tao, isang side lang. Hindi nila nakikita yung actual na nangyayari sa loob. O, yun ang pinakamalaking problema natin dito sa ICI na to. Kaya walang kakwenta-kwenta talaga tong investigasyon ng ICI na ito. And while not a member of the bicameral Congress Committee, I will share any and all information to help determine the truth and to give all the facts and information. I will be here to help in any way to speed up the resolution of the fact-finding investigation of the ICI. Diba? Because he is a member of the small committee ng bicameral committee. I will shed light and I will explain. Ano ba tatanungin sa kanya dyan sa loob? Sir, ikaw po ay membro ng BICAM. Totoo po ba yung na-involve ka? Hindi. Okay, hindi. So, naging part ka ba ng corruption? Ikaw ba ang pinuno ng mga insertion at saka ng mga amendments? Sasabihin niya, hindi. Okay. Ikaw ba ay ganito, ganyan? Ikaw ba ay kinukonsinti ng inyong pinsan at kayo ay may usapan na nanakawin yung pera ng taong bayan? Sasabihin niya, hindi. Okay. Sige. Si Zaldico, sa tingin mo? Kasi siya ang sinisisi rito. Sa tingin mo, may kasalanan ba siya rito? Baka. Kasi siya ang appropriation eh. Ako, natutulog lang ako eh. Pinapirmahan lang sa akin yan. Sabi nila, okay daw yan. Yung presidente nga, pumirma din eh. Di ba? Sabi nung presidente, ni-review niya eh. Pinirmahan nga niya. Tapos siya, hindi damay. Tapos ako damay. Hindi ba? Kung hindi siya damay, hindi rin ako damay. At kung kailangan merong managot, syempre, yung committee chairman ng appropriations. Ganun lang sasabihin niya. Nakita mo ba tong gunggong na to? May mga dalang ebidensya, may mga dalang dokumento. May mga bit-bit na papeles na pagpapatunay na hindi. Wala. Ang bit-bit lang niya, yung bayag niya. At saka yung makapal na mukha niya. Papasok yan doon, magkukwentuhan mga yan. Paglabas, nakangiti na yan. Tapos may lalabas na report na naging mainit ang tanungan na talaga naman na patunayan ni Martin Romualdez na ganito na ganyan. Kasi sino ba gagawa ng resolusyon? Yung mga nandiyan dyan sa ICI, mga mangilan-ngilan na tao gagawa ng resolusyon, pak, sulat-sulat, at sasabihin nila, i-clear nila itong pangalan nito. Tapos lahat yan talaga ididiin nila kay Zaldico. Tapos syempre dahil sila yung nasa gobyerno at ayaw nila mapauwi si Zaldico sa Pilipinas dahil magyayayak-yak yan, ilalabas talaga niya ng baho nila dahil mukhang mahina ang utak ng tao. Ang gagawin nila yan, hindi nila pagaganahin yung kamay ng batas para habulin siya sa abroad.
Baka itago pa yan para hindi sila, o kaya baka nga ipapatay pa yan eh. Kaya ako sa iyo, Saldi ko, gumawa ka na ngayon ng video manifest. Oo. Tapos pag may nangyari sa yung masama, ilabas mo na yan, ipadala mo sa Banateros, ganyan. No? Yung email address ko nandyan. O, i-forward nyo sa akin para ako na maglalabas. O, di ba? Kung natatakot ka. Kasi medyo delikado talaga buhay mo. O, sa laki ng pera na involved dito, mantakin mo the most corrupt budget. O, tas ikaw yung ginagawa nilang sacrificial lamb. Bay, kung ako sa'yo, sir. Oh, ang hirap. Ang dami mong pera, nagtatago ka naman. Ang dami mong pera, di mo naman magamit yung kasi ang yung mga yan sa kapangyarihan yung addict sa kapangyarihan. Oh, napakarami mong pera pero wala naman, hindi mo naman ma-enjoy. Sir, are you communication na kay Saldo? Sir, will you release your Salen? Diba? Hindi na yan Hindi na yan sasagot. O, kasi nga, yun lang naman ang kailangan niyang gawin. Magpunta dyan at magpakita. At masabi na siya ay nakikipag-cooperate sa ginagawang investigasyon ng gobyerno na alam naman natin, investigasyong kalokohan lang yan. O, diba? O, dito tayo, mabilis lang. Recap lang sa nangyaring lindol kasi nagpunta na yung presidente natin na tanga dyan sa Mindanao at kumuway-kaway na sa walang tao. O, ito muna, tingnan muna natin itong kabi-kabilang lindol bago tayo magpunta roon sa pagpunta ni Pangulong Panggulo diyan sa Davao. Magnitude 6 na pagyanig naman ang tumama sa Surigao del Sur nitong Sabado. Ayon sa FIVOC, sadyang marami ang aktibong faults at trenche sa bansa, kaya pangkaraniwan ang mga lindol. Balitang hatid ni RJ. Oy, pangkaraniwan lang daw ang mga lindol ha, o yung the big one. Alamin ninyo kung yung inyong mga lugar ay nasa Marikina Valley Fault, yung fault line. Naku po, tingnan nyo kung nandoon yung mga lugar ninyo. Kasi kung nandoon ang mga lugar ninyo at gumalaw yung mga fault line na yan, Diyos mio, yan yung tinatawag nila na the big one. Oo, yung the big one na yan, napakalakas na lindol niyan, lulubog daw yung mga nasa ibabaw ng fault line na yan. So alamin nyo yung nasaan ba yung mga lugar ninyo at kung kasama kayo sa fault line. At kung kasama kayo sa fault line, ayaw nyo mamagsialis dyan, make sure na ready kayo, ha? Oh. Relator ng GMA Regional TV. Patulog na ang mag-anak na ito sa Tandag, Surigao del Sur nang biglang yumanig ang magnitude 6 na lindol. Agad na niyakap ng mag-asawa ang dalawa nilang anak. Saka lumabas nang huminto na ang pagyanig. Nagsilabasan din ang mga pasyente ng isang ospital sa lungsod. Sa bayan ng Tagbina, napatayo rin mula sa higaan ang lalaking ito nang maramdaman ang lindol. Ang isa niyang kasama sa bahay, tumalon mula sa terrace, pababa sa kanilang garahe. Nagtipon sila at nagmatyag hanggang humupa ang pagyanig. Naitala ng FIVOC ang epicenter ng lindol sa dagat malapit sa bayan ng Kagwait. Kita sa CCTV kung paanong inalog ng lindol ang sari-saring ito sa Barangay Unidad. Naglaglaga ng ilang mga paninda sa halos 12 segundong pagyanig. Nagimbal naman ang mag-anak na ito nang maramdaman ang lindol. Ayon kay Yus Cooper, Sheila May Barshal Humanoy, ligtas silang mag-anak pero may mga gamit silang nabasag. Wala namang major structural damage and all roads are passable. May mga minor damages lang, sir, but ongoing pa po yung assessment. Wala ring naitalang sugatan. May mga inilikas na residente pero pinauwi na. Dama rin ang pagyanig sa bayan ng Lanuza. Ramdam din ang lindol sa San Francisco, Agusan del Sur. Sa lakas ng pagyanig, naalog ang CCTV ito at tila idinuyan pa ang mga sasakyan sa paligid. Oh my God, Loy! May pumutok. Ayon sa FIVOC, naramdaman din ang pagyanig sa ilang bahagi ng Northern Mindanao, Caraga,
Eastern Visayas at Davao Region. Orgil Relator ng Ayan, so mga bossing ha, ipinakita ko yung video na yan para at least ma-feel ninyo kung ano yung pakiramdam nung ganyang kalalakas na lindol. Grabe, halos buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, tinamaan na po ng lindol ha. At may mga sabi-sabi na yung matagal na nating pinapractice na the big one, baka malapit na. At pag nangyari yan, you have to understand mga bossing that our government now is not technically, physically, and psychologically equipped para rumisponde sa ganitong mga kalamidad. Walang plano, walang kaplano-plano itong ating gobyerno. Maaring yung iba meron. Pero the head of state, walang alam yan. Tingnan nyo, di ba? Nagpunta ka sa may Masbate. Tapos ang lakas ng lindol sa Cebu. Ang daming namatay doon, ang daming nawalan ng bahay. Hindi mo alam. The mere yung coordination ng mga disaster sa Pilipinas hindi nagfa-function. Just the mere coordination Mano ba naman? Anong mga modes of communication meron tayo? Text, Messenger, ang dami na. May Viber, may Telegram, may Line, merong WhatsApp, merong Facebook Messenger, Instagram, meron pang text. Ang daming way, may telegrama, meron pang email, napakaraming way para mag-communicate ng mga impormasyon. Tapos bilyon-bilyon ng budget ni Bongbong Marcos sa bilyon-bilyon ng budget ni Bongbong Marcos sa kanyang intelligence. Tapos wala siyang alam. Hindi niya alam na lumindol sa Cebu. So kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka, babanatan ka. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan. Ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipiling kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan.